Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Again, tayo po ngayon ay nasa unang part ng ating pong two-part series para po sa ating pong pagdiriwang ng Mother's Day. So, totoo po ba, walang nanay ang hindi naghahanap na irespeto ng kanyang mga anak. Totoo po ba yan sa mga nanay? Walang nanay na hindi naghahanap na lingapin din ng kanyang mga anak. At totoo po ba, sa mga nanay, wala namang nanay na hindi naghahanap na tulungan ng kanyang mga anak. Totoo po ba yan? What does it mean? Lahat ng nanay, kahit hindi niya sabihin, maghahanap ng respeto mula sa kanyang mga anak. Totoo po ba yan? Kahit hindi naman sabihin ng isang ina na naghahanap siya ng respeto sa kanyang kalooban, nandoon yung malalim na paghahanap ng kanyang respeto sa kanyang mga anak. At kahit hindi sabihin ng isang ina, naghahanap ang isang ina na tulungan ng kanyang mga anak. And at the same time, kahit hindi sabihin ng isang ina, naghahanap ang isang ina na lingapin ng kanyang mga anak. Ano ibig sabihin ito? Alam niyo po, ang problema rito, marami pong nanay sa halip respeto, gano'n na lang kung sagot-sagutin ng mga anak. Totoo po ba? Nangyayari yon sa loob ng isang tahanan. Ang problema, maraming mga nanay sa halip irespeto, gano'n na lang kung suwayin ng mga anak. And at the same time, maraming mga nanay sa halip na irespeto ng kanilang mga anak, gano'n na lang kung bastusin ng mga anak. Pansinin nyo dito, sa isang kwento sa Biblia, sa 2 Samuel chapter 15, verse 13, ang sabi doon, dumating ang isang sugo kay David na nagsasabi, ang mga puso ng mga Israelita ay nasa panig na ni Absalom. Ito po ay isang kwento sa Biblia na ang isang anak ng haring si David nagrebelde sa kanya, ito nga si Absalom. Ito po ay mababasa dito sa chapter 15 to 18 ng 2 Samuel. Alam niyo po, yung kanyang anak na si Absalom, kinuha ang loob ng mga tao, kinuha ang loob ng ilang mga leaders ni David, and at the same time, kinuha din yung mga asawa ni David. Alam niyo po, ang pinakamatindi rito, kinuha nito ang pamumuno ng bansa sa kay David na kanyang magulang. Kung ikaw si David na magulang, ano kaya ang mararamdaman mo bilang anak? Totoo ba, isa sa mga malungkot na realidad ng buhay, may mga anak sa halip na irespeto ang kanilang magulang, ang kanilang nanay, siya pa nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kanyang magulang. Totoo ba, isa sa mga malungkot na realidad ng buhay, may mga anak sa halip na lingapin ng kanilang nanay, siya pa unang umaayaw na alagaan ito. At totoo ba, isa sa mga malungkot na realidad ng buhay, may mga anak sa halip na tulungan ang kanilang nanay, siya pa unang nagkakait ng tulong sa kanyang nanay. Alam niyo po, maraming mga nanay, biktima ng pagkakait ng sa maraming areas ng kanilang buhay. Maraming mga nanay, biktima ng pagkakait ng mga anak, hindi lang sa usaping pinansyal. Now, the question is, bukod sa pera, ano pa nga ba madalas na naipagkakait ng isang anak sa kanyang ina? Alam niyo po, unang-una, yung pangunawa sa kanyang kalalagayan at pangangailangan. Totoo po ba may mga nanay, dahil sa pagtanda, minsan hindi na maunawaan ng mga anak? Totoo po ba yun? May mga nanay na dahil doon sa kanilang pagkakaedad, maraming mga anak hindi na maunawaan yung kanilang kalalagayan. Bakit ganun ang kanilang nanay? At may mga nanay, totoo po ba, pag nag-iisa na sa buhay at naghanap ng bagong makakasama sa buhay, sa halip ikatuwa ng mga anak, ikinagagalit ng mga anak. Totoo po ba yun? May mga nanay, pag nabiyuda at naghanap ng makakasama sa buhay, galit na galit ang mga anak. Makakarinig ka pa na, hindi mo na kailangan mag-asawa uli, mag-alaga ka na lang ng mga apo mo. Totoo po ba yun? Madalas, yun yung sinasabi ng mga anak sa kanilang nanay na nabiyuda. At makakarinig ka pa na ang tanda-tanda mo na mag-aasawa ka pa uli. Not knowing na una, isa sa mga pinakamahirap na phase, yung nasanay kang may kasama sa buhay at bigla ka na lang mapag-iisa. Totoo ba yan? Mahirap sa buhay yung nasanay kang may kasama and all of a sudden, bigla kang mag-iisa. Alam niyo po,
Napakahirap sa buhay noon. At totoo po napakahirap na yung nasanay kang may katuwang sa buhay, tapos bigla ka na lang mag-iisa. At totoo po ba, napakahirap mabiyudo, napakahirap mabiyuda sa buhay. Kaya nga, sa mga anak, huwag ninyong titingnan na kahit na dahil may edad na ang isang magulang, ang isang nanay, na nawala ng kasama sa buhay, ay hindi na dapat magkaroon ng kasama sa buhay. O wala ng karapatang magkasama sa buhay, magkaroon ng kasama dahil may edad na. No. Again, ito ang totoo. It's more on needs of companionship than anything in life. Ito ang totoo. Ang humble na lang, madalas, ng mga nabiyudo, ng mga nabiyuda, yung meron silang makausap hanggang sa umuwi sila sa Panginoon. At yung may makasama hanggang umuwi sa Panginoon. And at the same time, yung may madaingan hanggang umuwi sila sa Panginoon. Kaya nga sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, pinakamahirap sa pagtanda ng isang ina, yung mapag-isa siya. Tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, pinakamalungkot na pagtanda ng isang ina, yung mapag-isa siya. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, pinakamasakit sa pagtanda ng isang ina, yung mapag-isa siya. Kaya nga, kung gustong mag-asawa uli, huwag payagan o huwag pigilan. Kasi nga, maraming mga magulang, lalo na ang isang ina, madalas pag nagkaanak yung mga nagkapamilya, yung kanilang mga anak, hindi naman sinasamahan. Alam niyo po, maraming mga anak, darating naman talaga yung reality na magkakaroon ng sariling pamilya. May iiwan yung mag-asawa o yung mga magulang. Ang problema, pag merong nawala o naunang nawala, yung mga anak hindi bukas sa pagkakaroon ng bagong kasama ng kanilang magulang. Again, kung gustong mag-asawa uli ng nabiyudang nanay, huwag nating pigilan, lalo na mas mapapabuti naman siya kung siya'y mag-aasawa uli. Ikalawa, ano mang hinahanap ng isang ina sa kanyang pagtanda, tandaan niyo po, una na niyang binigay sa kanyang mga anak. Totoo ba? Ang tingin ng maraming anak, pag ang isang ina tumatanda na, nagiging mapaghanap na. Totoo po ba yun? Sa mga anak? Ang tingin natin, kapag ang isang magulang, ang isang nanay, tumatanda na, ang tingin natin, masyado nang mapaghanap. Ang tingin natin, masyado nang mapaghanap ng panahon mula sa mga anak, masyado nang mapaghanap ng tulong mula sa mga anak, at masyado nang mapaghanap ng pagkalinga mula sa mga anak. Pero pansinin nyo, sino kaya sa tingin nyo unang nagbigay ng panahon? Yung nanay sa kanyang anak o yung anak sa kanyang nanay? Sino kaya sa tingin nyo unang nagbigay ng tulong? Yung nanay sa kanyang mga anak o yung anak sa kanyang nanay? Sino kaya sa tingin nyo ang unang nagbigay ng pagkalinga, ng pag-aalaga? Yung nanay ba sa kanyang mga anak o yung mga anak sa kanyang nanay? Kaya nga sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, bago pa naman humiling sa'yo na alagaan muna siya o alagaan siya, una muna siyang nagpuyat para sa'yo. Tandaan niyo po, bago pa humingi ng pagkalinga sa'yo ang iyong magulang, ang iyong nanay, una muna siyang nagpuyat sa'yo Bago pa siya humingi ng tulong sa'yo, una muna siyang nagsikap, nagsakripisyo, para magkaroon ka ng panggatas mo. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, bago pa naman humiling sa iyo ang nanay mo ng pang-maintenance niya, una muna siyang nataranta sa pagtakbo sa iyo sa hospital sa mga panahong may sakit ka. Madalas nakakalimutan na yon ng maraming mga anak. Ang nakikita na lang yung hinihingi sa kasalukuyan ng kanilang nanay na panahon, na pagkalinga, na tulong pinansyal. Totoo po ba? Madalas yun na lang ang nakikita. Pero hindi na nakikita yung nakaraan na ginawa ng isang ina. Na bago pa siya humingi ng tulong sa'yo, una muna siyang tumulong sa'yo. At bago pa siya humingi ng panahon sa'yo, una muna siyang nagpuyat sa'yo. Alam niyo po,
napakalungkot na minsan, ang nakikita na lang na maraming mga anak, yung hinihingi, yung ibibigay sa kanilang magulang sa kasalukuyan. Nakalimutan na bago nagbigay o bago pa sila magbigay sa magulang nila, nauna nang nagbigay ang kanilang magulang. Ikalawa, na madalas na ipagkakait sa isang ina, panahon para sa nanalabing pagkakataon na makasama ang anak. Totoo po ba may mga nanay, hindi maunawaan ng anak, bakit sobrang mapaghanap ng panahon? Totoo ba may mga nanay, hindi maunawaan ng mga anak, bakit sobrang mapaghanap na dalawin? At totoo ba may mga nanay, hindi maunawaan ng mga anak, bakit sobrang mapaghanap na samahan? What does it mean? Una, sobrang unfair sa isang ina na matapos magbuhos ng panahon sa anak, pagkakaita ng panahon ng anak. Totoo po ba yun? Sobrang unfair nun. Na matapos kang buhusan ng panahon ng iyong ina, pagkakaitan mo ng panahon, makakalimutan ka. Alam niyo po, sobrang sakit nun at sobrang unfair sa pakiramdam ng isang ina na matapos mong buhusan ng panahon ng anak mo, makakalimutan ka. Yung hindi ka man lang maalalang ilabas. Yung wala man lang oras na mapuntahan ka. Sino po rito na ilalabas nila yung kanilang mga nanay? Lalo na doon sa mga espesyal na araw ng kanilang nanay. Alam niyo po, sometimes, ang tingin ng mga anak, parang napaka-awkward naman na ilalabas pa. Alam niyo po, again, sometimes, hindi nagiging maganda ang pagtingin ng isang anak sa mga ganong pagkakataon na humihiling ang isang ina na samahan, ilabas, bigyan ng panahon o dalawin ang kanilang anak, ang kanilang nanay. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, kahit pinatatag na ng pagsubok ang puso ng isang ina, pag anak na ang nakakalimot sa kanya, hindi pwedeng hindi masaktan ang isang ina. Totoo po ba yun? Kahit ang tatag-tatag na ng isang nanay, kapag ka nakakalimutan niya ng anak, sobrang nasasaktan yan. Kaya nga sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, kahit pinatatag na ng pagsubok ang puso ng isang ina, pag anak na ang nagbabaliwala sa kanya, hindi pwedeng hindi masaktan ng isang ina. Pag ang anak na, tandaan nyo po, pag anak na ang nawala ng panahon sa kanya, hindi pwedeng hindi masaktan ang isang ina. At mauunawaan mo to sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, lalo na sa mga kababaihan, mga young pro na mga kabataan, babae, mas mauunawaan mo to pag naging nanay ka na rin. Mauunawaan mo bakit yung nanay mo noon mapaghanap ng panahon. Bakit yung nanay mo noon mapaghanap, nabigyan mo ng panahon na dalawin, bigyan mo ng panahon na mailabas, bigyan mo ng pagkakataon o panahon na makasama ka. Pagdating ng panahon na yon, mas mauunawaan mo bakit ganon siya. At ikalawa, ang paghingi ng panahon ng isang ina, hindi paniningil, kung hindi pagpapaalala ng isang araw o na isang araw, hindi mo na siya makakasama. Bakit ang isang ina humihingi ng panahon? Hindi dahil naniningil siya sa ibinigay na panahon sa iyo, simply because meron siyang gustong ipaalala sa iyo. Totoo po ba minsan, ang isip ng isang anak, kaya nangungulit sa panahon ng isang ina, kasi nga, marami itong ginugol na panahon sa kanyang anak eh. Totoo po ba yan? Ang isip o ang pagtanaw ng isang anak, kaya nanghihingi yung nanay niya, yung kanyang ina ng panahon, kasi maraming ginugol na panahon sa kanya. No. Ang totoo, hindi ito paniningil sa panahong ginugol ng nanay mo sa pagpapalaki sa iyo, bakit gusto niyang dalawain mo siya. Hindi ito paniningil sa panahong ginugol ng nanay mo sa iyo, sa pagpapaaral sa iyo, bakit gusto niyang puntahan mo siya. At ang totoo, hindi ito paniningil ng panahong ginugol ng nanay mo sa pagpapatatag sa iyo, bakit gusto niyang maalala mo siya. No. Kung hindi paalala to ng isang ina na anak, hindi na tayo magkikita isang araw. Kaya naghahanap siya na madalaw mo. Paalala to ng isang ina na anak, isang araw gustuhin mo man,
hindi na tayo magkakasama. Kaya hinahanap niya ang pansin mo. Hinahanap niya na mapuntahan mo siya. At paalala to ng isang ina na, anak, isang araw bahagi na lang ako ng alaala mo. Totoo po ba yan? Hindi ito isang kwento na isang araw yung nanay mo magiging alaala mo na lang. Dahil maraming mga bata ngayon, maraming mga anak ngayon, alaala na lang yung kanilang nanay. Hindi na niya pwedeng isama saan man gustong puntahan o pumunta nito. Hindi na niya pwedeng ilabas pa, hindi na niya pwedeng dalawin pa, kasi nga wala na. Iyon yung reality sa buhay ng isang nanay. Na isang araw pwedeng alaala na lang siya at hindi mo na pwedeng magawa yung gusto mong gawin para sa kanya. Alam niyo po, again, marami, kung kailan wala na at saka natin nakikita na pwede palang matapos yung panahon na pwede nating ibigay sa ating ina. Pwede palang dumating yung pagkakataon na gustuhin mo man, hindi mo na pwedeng madalaw yung nanay mo. Hindi mo na pwedeng mapuntahan, hindi mo na pwedeng mailabas pa yung nanay mo. Ikatlo, na madalas na ipagkakait ng isang anak sa kanyang nanay, bukod sa aspetong pinansyal, pagtanggap muli sa mga nagawang pagkakamali. Totoo po ba may mga nanay na magkamali, hindi na muling tinanggap ng mga anak? Totoo po ba yun? May mga nanay nung magkamali, ayaw nang tanggapin ng kanilang mga anak eh. May mga nanay nung magkamali, hindi na muling kinilala ng kanilang mga anak bilang nanay. At may mga nanay nang magkamali, hindi na muling ginalang ng kanilang mga anak. Totoo ba? May mga anak, dahil nagkamali yung kanilang nanay, tinanggalan na ng respeto yung kanilang nanay. Dahil doon sa nagawang pagkakamali, hindi na muling ginalang yung kanilang nanay. Ang nakikita na lang yung pagkakamali ng kanyang nanay. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Una, may mga ina nang minsan magkamali, pinagsaraduhan na ng pinto ng mga anak. Alam niyo po, may mga nanay nung magkamali, hindi na muling kinausap ng mga anak nila. May mga nanay nang minsan magkamali, hindi na binigyan ng pagkakataon ng kanilang mga anak na maitama pagkakamali. At may mga ina, nang minsang magkamali, tuluyan ang pinagsaraduhan ng pinto ng kanilang mga anak. What does it mean? Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, walang perpektong ina na gaya mo, nagkakamali din. Lahat ng nanay, gaya mo, nagkakamali din. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, walang perpektong ina, gaya mo, nagkukulang din. At walang perpektong ina na gaya mo, nakakapanakit din ng damdamin. Hindi lang nanay ang nagkakamali. Hindi lang nanay ang nagkukulang. At hindi lang nanay ang nakakapanakit ng damdamin. Kahit ang anak, nakakapanakit din ng damdamin sa magulang. Kaya nga dapat, hindi tayo nagsasarado ng pintuan kung dumating man yung pagkakataon na yung nanay na binigay sa atin ng Panginoon, nagkamali, nagkulang, at nasaktan yung damdamin mo. Ikalawa, kung sa bawat pagkakamali ng ina, magsasarado mga anak, walang gagaling na pamilya. Totoo po ba yan? Kung sa bawat pagkakamali ng isang ina, isasarado ng mga anak ang pintuan, walang gagaling na pamilya. Alam niyo po, walang mabubuong pamilya, wala nang maghihilom na sugat sa pamilya, and at the same time, puro paglalayo na lang ang mangyayari sa loob ng pamilya. Wala nang magkakalapit-lapit na pamilya. What does it mean? Tandaan niyo po, hindi sagot ang pagsasarado ng pintuan sa pagkakamali ng isang ina, kung hindi muling pagtanggap mula sa kanyang pamilya. Hindi sagot ang pagtataboy sa pagkakamali ng isang ina, kung hindi muling pangunawa para sa pamilya. At hindi sagot ang paglayo sa pagkakamali ng isang ina, kung hindi muling pagmamahal para sa pamilya. Kasi nga, bilang ina, sobrang sakit na yung mga anak mo, sarado na sa pagtanggap sa iyo. Bilang ina, sobrang sakit na yung mga anak mo, sarado na sa paggalang sa iyo. At bilang isang ina, sobrang sakit na yung mga anak mo, sarado na sa pagtulong sa iyo. Now, the question is,
gaano nga ba kasakit pagdamutan ng anak, lalo na sa tulong pinansyal ng isang ina? Alam niyo po, pakiramdam mo parang wala kang nagawa para sa anak mo. Totoo po ba, isa sa mga pinakamasakit na sandali sa buhay, yung mapagdamutan ka sa panahong nangangailangan ka? Sino po rito naranasan na yun? Na kailangan mo pero pinagdamutan ka. Di ba? Ang sakit nun? Yung matindi yung pangangailangan mo sa buhay mo, pero hindi ka napagbigyan at napagdamutan ka. Totoo po ba, isa sa mga pinakamasakit na sandali sa buhay, yung pinagdamutan ka, gayong naging mapagbigay ka naman. Sino po rito na-experience na yun? Na doon sa mga panahong masagana ka, naging mapagbigay ka, pero nung ikaw na yung nawalan, hindi ka napagbigyan. Totoo ba? Sobrang sakit nun? At totoo po ba, isa sa mga pinakamasakit na sandali sa buhay, yung napagdamutan ka ng anak na mula pagkabata, inaruga mo na. Alam niyo po, yung mapagdamutan ka ng ibang tao, masakit na yun eh. Yung mapagdamutan ka ng mga natulungan mo, mas masakit yun. Pero mas pinakamasakit sa lahat, yung anak mo ang magdamot sa'yo. Yung anak na inaruga mo mula pa lang pagkabata, pinag-aral mo, pinagpuyatan mo, ginawa mo ang lahat, tiniis mong mangutang, tiniis mong mapahiya sa ibang tao, pero nung mga ilangan ka, pinagdamutan ka, iba ang sakit nun sa isang magulang. Iba ang dating nun sa isang ina. Alam niyo po, again, ano pinapakita nito? Pag ang anak ang nagdamot sa ina, nag-iiwan ito ng malalim na tanong, na wala ba akong nagawa sa anak ko? Totoo ba may mga nanay naranasang hindi irespeto ng anak? Naranasang hindi igalang ng anak? And at the same time, naranasang pagdamutan ng kanilang anak. Alam niyo po, pag nangyayari ito, hindi mo pwedeng hindi maiwasang matanong ang sarili mo eh. Bilang ina, hindi mo pwedeng hindi maiwasang matanong ang sarili mo kung ikaw ba ay may nagawa sa iyong mga anak. Alam niyo po, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng hindi makapag-isip kung may nagawa ka nga ba sa anak mo, bakit napagdadamutan ka? At hindi mo pwedeng mapagdudahan ng sarili mo kung may nagawa ka nga ba sa mga anak mo kapag ka pinagdadamutan ka ng mga anak mo. Kasi nga ito ang totoo. Pag sinabing napagdamutan, ito yung may kakayanan, pero pinagkaitan ka lang. Ito ang totoo. Pag sinabing pinagdamutan, ito yung may magagawa, hindi lang gumawa. At pag sinabing pinagdamutan, ito yung may maibibigay, hindi ka lang binigyan. Kaya nga sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, sobrang lalim yung sakit na binibigay sa nanay mo o yung binibigay mo sa iyong nanay pag alam niyang meron ka pero pinagkaitan mo. Tandaan nyo po, sa lahat ng anak, sobrang lalim yung sakit na binibigay mo sa nanay mo pag alam niyang may magagawa ka pero hindi ka gumawa. Sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, sobrang lalim yung binibigay mong sakit sa nanay mo pag alam niyang meron ka, pero hindi ka lang nagbigay. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, wala nang lulungkot pa doon sa eksena na aalis sa harap mo ang nanay mo na empty-handed at lumuluha. Samantalang may pera ka naman. Tandaan nyo po, wala nang sasakit doon sa eksena na yon na aalis sa harap mo ang nanay mo na umiiyak at walang kadala-dalang anuman, samantalang meron ka naman, may pera ka naman. Wala nang sasakit doon sa eksena na yon na pinagkaitan mo ang nanay mo kahit meron ka. Alam niyo po, para sa akin, pinakawalang kwentang anak na siguro, yung kaya mong tiisin na magutom ang nanay mo kahit may pera ka. Totoo po ba yon?
pinakawalang kwenta na sigurong anak, yung kaya mong tiisin na walang pambili ng gamot ang nanay mo kahit may pera ka naman. At pinakawalang kwentang anak na siguro, yung kaya mong tiisin ang iyong magulang na lumuluha, ang nanay mo na lumuluha, aalis sa harapan mo kahit may pera ka. Kaya nga ako, ito po ang totoo, ito ang prayers ko. Prayers ko, kuhanin lahat ng Diyos ang yaman ng mga madadamot na anak sa kanilang nanay. At ibigay ng Diyos yung lahat ng yaman na meron yung mga madadamot na anak na mga manugang. Ang prayers ko lagi, kuhanin ng Diyos at ibigay doon sa mga anak na mapagkalinga sa kanilang magulang, lalo na sa kanilang nanay. Sino po gustong sumama doon sa prayers ko na yon? Nakuhanin lahat ng Diyos yung mga yaman na meron yung mga madadamot na anak at manugang at ibigay doon sa mga anak na mapagmahal sa kanilang nanay, sa kanilang mga biyanan. Alam niyo po, hindi rin naman talaga pagpapalain ng Panginoon yung ganong mga klaseng anak na kayang tiisin ng magulang, samantalang meron naman. Kaya nga tandaan nyo sa mga young pro natin, kung gusto mo ng susi para sa katagumpayan ng buhay, maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Kung gusto mong makalayo sa pupuntahan mo sa buhay mo, maging mabuti kang anak sa magulang mo. Pero kapag ikaw, kaya mong tiising magutom ang magulang mo, kaya mong tiisin na hindi magkaroon ng gamot, kaya mong tiisin na lumuluha kahit meron ka, tandaan mo, yung meron ka kukuhanin pa ng Panginoon. Hindi ka ilalayo ng Diyos sa buhay. Ikalawa, pag ang anak ang nagdamot sa ina, nag-iiwan ito ng takot para muling lumapit sa anak. Totoo po ba yun? Hindi lang sakit ang iniiwan sa isang ina pag napagdadamutan ng anak. Hindi lang bigat sa kalooban, hindi lang lungkot ang iniiwan sa puso ng isang ina kapag pinagdaramutan ng kanyang anak. Alam niyo po, higit sa lahat, nag-iiwan ito ng takot o trauma para muling lumapit sa anak. Sino po rito aminado? Pagka ikaw napahiya minsan, ayaw mo nang ulitin-uli yun. Totoo mo ba yan? Lalo na kapag napahiya ka sa anak mo, tiyak hindi mo na uulitin yan . Kasi nga iba yung lungkot, iba yung bigat ng kalooban, and at the same time, iba yung takot na dinadala nito sa'yo. Na kapag lumapit ka uli sa iyong anak, baka mapahiya ka na naman. Alam niyo po, ito ang totoo. Yung takot na yon ang nagpapaalala sa ina na huwag mo nang hayaang tanggihan ka uli ng anak mo. Yung takot na yon ang nagpapaalala sa ina na huwag mo nang hayaang biguin ka uli ng anak mo. At yung takot na yon ang nagpapaalala sa ina na huwag mo nang hayaang ipahiya ka uli ng anak mo. Tandaan niyo po sa mga anak, ibang usapin yung wala kang magagawa doon sa meron kang magagawa pero pinagkait mo lang. Ibang usapin yung may pera ka at pinagdamutan mo lang ang iyong ina. Ibang usapin yon. Alam niyo po, ang mga nanay naiiwanan ng malalim na takot na baka pag lumapit uli sila, mapahiya lang uli sila sa kanilang anak. Ikalawa, alam niyo po, pagka napagdaramutan ng isang ina ng kanyang anak, pakiramdam mo parang ikaw na pinakakawawang ina sa mundo. Totoo po ba yan? Pag ang anak mo ang nagdamot sa iyo, ang pakiramdam mo parang ikaw na yung pinakakawawang ina sa mundo. Alam niyo po, pag ang isang ina pinagdamutan ng anak, pakiramdam mo parang ikaw na yung pinakakawawang ina . Pag ang isang ina napahiya sa kanyang anak, pakiramdam mo parang ikaw na yung pinakakawawang ina sa mundo. What does it mean? Una, sa kalooban kasi ng ina, naroroon yung napakalalim na pag-asa sa anak . Totoo po ba yan? Sa mga nanay, hindi pa pwedeng
hindi mawala yung pag-asa mo sa anak mo eh. Kung meron mang pinanghahawakang matibay na pag-asa, una ang Diyos, of course yung mga anak. Ano ibig sabihin nito? Wala namang ina na hindi puno ng tiwala sa kanyang anak eh. Totoo po ba yun? Sa mga nanay na naririto? Totoo ba punong-puno tayo ng tiwala sa ating mga anak? At totoo ba wala namang ina na hindi puno ng pag-asa sa kanyang anak? Kaya nga pag pinagkaita ng anak, gumugulo lahat ng pag-asa ng isang ina eh. Pag pinagkaita ng anak ang isang ina, animo natalo sa 10 giyera ang isang nanay. Totoo ba yan? Iba ang impact kapag pinagkaitan ng anak ang isang nanay. Para sa isang ina, tanggihan ka na ng lahat ng tao, wag lang ng anak mo eh. Totoo ba yan? Sa mga nanay na narito. Totoo ba? Di baling tanggihan ka na ng lahat ng tao, wag lang ng anak mo. At totoo po ba para sa isang ina, pagdamutan ka na ng lahat ng tao, huwag lang ng anak mo. At totoo po ba, sa lahat ng nanay, ipahiya ka na ng lahat ng tao, huwag lang ng anak mo ang magpahiya sa iyo. Kasi nga bilang tao, hindi na bilang ina, pag tinanggihan ka ng anak mo, hindi pwedeng hindi mo maisip yung mga hirap na tiniis mo para sa mga anak mo eh. Bilang tao, hindi na bilang ina. Pag pinagdamutan ka ng anak mo, hindi pwedeng hindi mo maisip yung mga sakripisyong tiniis mo para sa anak mo. At bilang tao, hindi na bilang ina, pag pinahiya ka ng anak mo, hindi pwedeng hindi mo maisip yung mga pamamahiya na tiniis mo para sa anak mo. Alam niyo po, pagka nakakaranas ng pagdaramot ang isang nanay sa kanyang anak o sa kanyang nanay, hindi pwedeng hindi magbalik tanaw yung mga panahong sobrang hirap yung tiniis ng ina para sa kanyang anak. Yung mga gutom na tiniis ng isang ina para sa kanyang anak. Yung mga pamamahiya na tiniis ng isang ina para sa kanyang anak. Ikalawa, sa kalooban ng isang ina, naroroon yung malalim na paniniwalang hindi siya matitiis ng anak niya. Totoo po ba yan sa mga nanay na naririto? Sino naniniwala? Sa kalooban mo, nandoon yung paniniwala na hindi ka kayang tiisin ng anak mo. Pero totoo rin ba, may mga anak na titiis talaga ang kanilang nanay? Alam niyo po, wala namang ina na hindi umasa na isang araw, o wala namang ina na umasa na isang araw, tatanggihan siya ng kanyang anak. Totoo po ba yan? Wala namang ina na ito yung inilalagay mo sa puso mo eh, na isang araw tatanggihan ka ng iyong ina eh, ng iyong anak eh. Totoo po ba yan? Sa mga nanay? Wala namang nanay na naglalagay sa kanyang puso na isang araw, tatanggihan siya ng kanyang anak. Pagdadamutan siya ng kanyang anak, titiisin siya ng kanyang anak. Totoo po ba yan? Walang nanay ang naglalagay sa kanyang puso na isang araw yung anak ko titiisin ako. Na isang araw yung anak ko pagdadamutan ako. No, walang ganon. Alam niyo po, kaya nga pag dumating yung araw ng natiis ng anak na hindi bigyan ng pagkain na ang ina niya, pakiramdam niya, siya na pinakakawawang ina sa mundo. Pag dumating yung araw na natiis ng anak na hindi bigyan ng panggamot ang kanyang nanay, pakiramdam niya siya na yung pinakakawawang nanay sa mundo. At pagka dumating yung araw na natiis ng anak na hindi bigyan ng kahit konting panahon yung kanyang nanay, pakiramdam niya, siya na yung pinakakawawang ina sa buong mundo. At ikatlo, pagka napagkakaita ng isang ina na pagdaramutan ng kanyang anak, lalo na sa tulong pinansyal, pakiramdam mo parang mas masarapang umuwi na sa Panginoon kaysa pagkaitang kalagi ng iyong anak. Totoo ba yan? Kapag lagi ka na lang napagdaramutan ng anak mo, mas gugustuhin mo pa na sana umuwi na lang ako sa Panginoon eh. Alam niyo po, may mga ina, mas hinihiling na lang, nakunin na lang ng Panginoon eh, kaysa laging nasasaktan sa kawalan ng pakialam ng anak. May mga ina, mas hinihiling na lang, nakunin na ng Panginoon, kaysa laging pasakitan ng kanilang anak. At may mga ina, mas hinihiling na lang, nakunin na lang sila ng Panginoon kesa laging pagdamutan ng anak. What's the point? Una,
Bawat pagdaramot ng anak sa ina, naiipong hinanakit na nagtatanggal ng saya ng isang ina. Marami pong ina pag nasaktan ng anak ang kalooban, hindi naman umiiyak na eh. Totoo po ba yun? Lalo na madalas kang nasasaktan, madalas kang napapahiya, madalas kang napagdaramutan ng anak mo, hindi naman umiiyak na eh. Pero, ang totoo, naiipon na lang yung sakit sa kalooban niya o sa puso niya. Maraming ina pagka napahiya sa anak, hindi naman umiiyak na eh. Pero naiipon na lang sa puso o yung bigat sa kanyang puso. At maraming ina, pag napagdamutan ng anak, hindi na umiimik, pero naiipon na lang sa kanyang puso yung sama ng loob. Pero tandaan niyo po sa lahat ng mga anak, kung meron mang pinakmasakit na magagawa ka sa nanay mo, yung ikaw yung maging sanhi ng pagluha niya. Sa lahat ng mga anak, tandaan niyo, kung meron mang pinakamasakit na magagawa ka sa nanay mo, yung ikaw pa maging sanhi ng kasakitan niya sa buhay. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, kung meron ka mang pinakamasakit na magagawa sa iyong ina, yung ikaw pa maging sanhi ng kalungkutan niya sa buhay. At higit sa lahat, kung meron mang pinakamasakit na magagawa ka para sa iyong ina, yung ikaw pa maging dahilan para hilingin niya sa Diyos na kunin na siya ng Diyos. Ikalawa, bawat pagdaramot ng anak sa ina, naiipong tahimik na sakit sa puso ng isang ina o ng isang magulang. Sino po naniniwala? Kung meron mang pinakamalalim na sakit na kalooban, ito yung sakit sa kalooban na tahimik mo lang dinadala. Totoo po ba yan? Sa mga naranasan ng magdala ng tahimik ng bigat ng kalooban, totoo ba? Iba ang sakit nun eh. Kesa dun sa na-share mo sa iba, yung bigat ng kalooban mo. Pero kapag ang bigat ng kalooban, sarili mo lang ang nagdadala, dinadala mo sa iyong sarili, iba ang bigat nito. Alam niyo po, again, kung meron man pinakamalalim na sakit sa kalooban, ito yung naiipon lang sa puso mo. And at the same time, kung meron man pinakamasakit sa kalooban, ito yung pakiramdam na parang baliwala ka na bilang nanay sa iyong mga anak. Ano ibig sabihin nito? Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, mas malalim ang nadadalang sugat ng pagdaramot mo sa nanay mo kung ang ipinakikita mo pa, hindi ka apektado ng nagawa mo. Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, mas malalim ang nadadalang sugat ng pagdaramot sa isang nanay kung ang ipinakikita mo, hindi ka man lang nalungkot sa nagawa mo. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, mas malalim ang dinadalang sugat ng pagdaramot sa isang nanay kung ang ipinakikita mo pa, hindi ka man lang nasaktan sa nagawa mo sa iyong ina. Now, the question is, bakit nga ba hindi dapat pinagdaramutan ng sariling anak ang kanyang ina? Sino po naniniwala? Hindi naman talaga dapat pinagdaramutan ng isang anak ang kanyang nanay. Totoo po ba yan? Lalo na yung mga young pro na, yung may mga kakayanan na, yung mga nasa ibang bansa na. Alam niyo po, pinakamali na magagawa mo sa buhay mo, yung naaalala mo yung ibang tao, pero nakakalimutan mo yung nanay mo. Totoo po ba yan? Yung mga young pro na naalalang padalan yung boyfriend, pero yung nanay nakakalimutan. Alam nyo, napakawalang kwenta mong anak pagka ganong kang klaseng anak. Yung naaalala na laging tawagan yung kanyang boyfriend, yung kanyang girlfriend, pero yung nanay hindi man lang makamusta. Alam niyo po, bakit hindi dapat pinagdaramutan ng isang anak ang kanyang nanay? Unang-una, ang pagtulong mo sa iyong ina, pagtulong mo yan sa iyong sarili. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, sino po naniniwala, ang pagtulong mo sa nanay mo, makakabuti sa iyo. Totoo po ba yan? Sa lahat ng mga anak, sino naniniwala, ang pagtulong mo sa nanay mo, makakatulong sa iyo. What does it mean? Una,
Dahil sa pagtulong mo sa nanay mo, Diyos mismo ang magpapalago ng yaman mo para patuloy mong matulungan ang nanay mo. Sino po naniniwala? Walang anak na matulungin ang paghihirapin ng Diyos. At sino po naniniwala? Walang anak na matulungin ang pagkukulangin ng Diyos. At sino po naniniwala? Walang anak na matulungin sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang nanay, ang pagdadamutan ng Diyos. Meaning, dahil naging matulungin kang anak sa iyong ina, hindi mauubusan ng tulong ang Diyos sa iyo. Dahil naging matulungin kang anak sa iyong ina, hindi mauubusan ng favor ang Diyos sa iyo. At dahil naging matulungin kang anak sa iyong ina, hindi mauubusan ng himala ang Diyos sa iyo. Sa lahat ng mga anak na nagkakait ng tulong sa kanilang mga magulang, tandaan mo, kahit kailan hindi sasamahan ng favor ng Diyos ang journey mo. Hindi sasamahan ng himala ng Diyos ang journey mo. At hindi sasamahan ng yaman ng Diyos ang journey mo. Lahat ng mga anak na natutong tumanaw sa kanilang magulang, nandoon ang favor ng Diyos, nandoon ang himala ng Diyos, at nandoon ang yaman ng Diyos. Tandaan niyo po, habang kinakapos ang iba dahil matulungin ka sa iyong magulang, sa iyong nanay, ikaw naman pinaaapawan ng pagpapala ng Diyos. Habang kinakapos ang iba, ikaw naman pinaaapawan ng grasya ng Diyos. At habang kinakapos ang iba, dahil matulungin ka sa iyong magulang, sa iyong ina, ikaw naman pinaaapawan ng himala ng Diyos. Ikalawa, dahil sa pagtulong mo sa iyong nanay, Diyos mismo mag-iingat sa yaman mo para patuloy mong matulungan ang nanay mo. Sino po naniniwala? Maliban naman talagang Diyos ang mag-ingat sa anumang meron ka, hindi naman ito talaga mawawala sa iyo eh. Totoo mo ba yun? Kahit anong ingat mo sa yaman na meron ka, pag gustong tanggalin ng Diyos, tatanggalin ng Diyos. Kahit anong ingat mo, pag gusto ng Diyos na mawala sa iyo, ang yaman na meron ka sa isang iglap, kayang mawala yung yaman na yan. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, anumang yaman na meron ka, hindi ito mauubos pag ang Diyos ang mag-iingat. Magbubuhos lang, tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, magbubuhos lang ang Diyos ng yaman sa alam niya na mabuting katiwala. Tandaan niyo, sa lahat ng mga anak, magbubuhos lang ang Diyos ng pagpapala sa alam niyang mabuting katiwala at magbubuhos lang ang Diyos ng himala sa alam niyang mabuting katiwala. At ito po ang tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, ang hinahanap ng Diyos na mabuting katiwala, anak na mabuti sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina. Tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, ang hinahanap ng Diyos na mabuting katiwala, anak na matulungin sa kanyang ina, anak na mapagpala sa kanyang ina. Pag sa umpisa pa lang, tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, pag sa umpisa pa lang, madamot ka na sa nanay mo, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos. Pag sa umpisa pa lang, madamot ka na sa nanay mo, yung meron ka, kukuhanin pa yan ng Diyos. At pag sa umpisa pa lang, madamot ka na sa nanay mo, hindi ka makakatikim ng favor ng Diyos. Another thing, bakit kailangan mong pagpalain ng iyong ina? Ang pagtulong mo sa iyong ina ay pagtulong mo sa iyong kinabukasan. Pansinin nyo, yung sinabi doon sa Ruth chapter 1, 16-17, sabi doon, sumagot si Ruth, sabi niya, huwag ninyo akong piliting iwan kayo dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta at kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko at ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko rin.
Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Ano ibig sabihin nito? Totoo po ba? Wala namang anak ang napariwara ang buhay dahil sa pagtulong sa nanay. Totoo pa ba yan? Walang anak ang nasira ang kinabukasan dahil tinulungan mo yung nanay mo At walang anak ang nagmukhang kawawa sa buhay dahil tinulungan mo ang nanay mo. What does it mean? Una, ang Diyos ang nagsisecure ng kinabukasan o ng kinabukasan ng anak na matulungin sa kanyang ina. Napakaraming pwedeng maging dahilan para masira ang kinabukasan ng isang anak. Totoo po ba yun? Mga maling desisyon sa buhay, mga maling choices sa buhay, at mga maling tao sa buhay. But sino naniniwala, pag Diyos ang nag-iingat ng kinabukasan mo, kahit ano mangyari, hindi masisira ang kinabukasan mo. Totoo ba yan? Sa lahat ng mga kabataan, tandaan mo, pag Diyos ang nag-iingat ng kinabukasan mo, kahit ano mangyari, hindi masisira ang kinabukasan mo. Pag ang Diyos ang nag-iingat sa iyo, tandaan mo, hindi ka mapapahamak. At pag ang Diyos ang sinunod mo, tiyak, panalo ka sa buhay. Pansinin niyo si Ruth, nang piliin niyang pahalagahan si Naomi na itinuturing na niyang sariling magulang, although ito ay binanla niya, pero itinuring niyang sariling magulang, higit sa nawala sa kanyang kabuhayan, ibinigay ng Diyos. Higit sa kailangan niya, ibinigay ng Diyos. At higit sa kailangan niya, ibinigay ng Diyos, higit pa sa inaakala niya. Sa lahat po ng mga anak na naririto, sino rito gusto niya, anumang nawalang kabuhayan sa iyo, ibalik ng Diyos? Sino rito, sa lahat ng mga anak, higit pa doon sa mga inaakala mo, gusto mo iparana sa iyo ng Panginoon? Higit pa doon sa kaya mong isipin, ibigay sa iyo ng Diyos. Ang susi, huwag mong pagkaitan ang nanay mo. Kung gusto mong maranasan yung naranasan ni Ruth, huwag mong pagdamutan ang nanay mo. Ikalawa, ang Diyos ang magbibigay ng tamang tao para sa kinabukasan ng anak na matulungin sa ina. Sino po naniniwala? Maging yung mga tao na dapat mong makasama, Diyos pa rin ang may kakayanang magbigay nito. Totoo ba yan? Sino naniniwala, maging yung mga tao na tutulong maabot mo, yung mga pangarap mo, ang Diyos pa rin ang may kakayanang magbigay nito. At sino po naniniwala, maging yung mga tao na iingatan ka, irerespeto ka, Diyos pa rin ang may kakayanang magbigay nito. Pansinin niyo si Ruth. Sa dami ng taong pwedeng ma-encounter niya, sa pagbabalik nila na Naomi sa bayan ito, si Boaz pa na mayaman, matulungin at marespetong tao ang na-encounter niya. What's the point? Pag pala mabuti kang anak, Diyos ang maglalapit sa iyo sa mga taong dapat maging part ng journey mo. Pag pala mabuti kang anak, Diyos ang mag-aalis sa iyo sa mga taong hihilahin ka pababa. Pag pala mabuti kang anak, Diyos ang mag-aalis sa iyo sa mga taong sasaktan ka lang at hindi ka irerespeto. At pag pala mabuti kang anak, lahat ng hindi karapat-dapat na tao sa buhay mo, Diyos ang magtatanggal. And finally, ang pagtulong mo sa iyong ina, ibabalik sa iyo na magiging anak mo. Bakit kailangan mong maging matulungin sa iyong ina? Simply because yung pagiging matulungin mo sa iyong ina, ibabalik din ito sa iyo na magiging anak mo. Alam niyo po, pag naging mapagpala ka sa nanay mo, bibiyayaan ka ng Diyos ng mga anak na mapagpala. Pag naging mapag-aruga ka sa iyong ina, bibiyayaan ka ng Diyos ng mga mapag-arugang anak. What's the point? Una, papabor sa iyo ang Diyos at buhay pag matulungin kang anak sa nanay mo.
Sino po naniniwala? Wala kang gagawing mabuti sa nanay mo na makakalimutan ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Lahat ng mabuting gagawin mo sa magulang mo, sa nanay mo, hinding-hindi makakalimutan ng Diyos. Wala kang gagawing pagtulong sa nanay mo na makakalimutan ng Diyos. Wala kang gagawing pag-aruga sa nanay mo na makakalimutan ng Diyos. What does it mean? Sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, lahat ng mabuting ginagawa mo ngayon sa nanay mo, ibabalik ng Diyos sa iyo gamit ang buhay na magiging mga anak mo. Sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, lahat ng pagtulong na ginagawa mo ngayon sa anak mo o sa nanay mo, isang araw, ibabalik ng Diyos gamit ang buhay ng mga anak na matulungin na ibibigay niya sa iyo. At sa lahat ng mga anak, tandaan mo, lahat ng mga pag-aarugang ginagawa mo ngayon sa nanay mo, ibabalik ng Diyos someday gamit ang buhay ng mga anak mo na ibibigay sa iyo ng Diyos, mga anak na mapag-aruga. Ikalawa, ang pagtulong mo sa iyong ina, malinaw, nauunawaan mo, hindi siya obligasyon, hindi siya tungkulin, kung hindi pagmamahal. Sino po naniniwala? Pag buong puso kang tumutulong sa nanay mo, hindi ka gumagawa ng isang obligasyon kung hindi nagmamahal ka ng totoo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Pag buong puso kang tumutulong sa nanay mo, hindi ka gumagawa ng isang tungkulin kung hindi nagmamahal ka ng totoo. Kasi nga, ito ang totoo. Pag ang pagtulong sa ina ay tinanaw na obligasyon, isang araw mapapagod ka. Pag ang pagtulong sa ina ay tinanaw na obligasyon, isang araw mananawa ka. At pag ang tulong o pagtulong sa ina ay tinanaw na obligasyon, isang araw ipapasa mo siya sa iba. At pinakamasakit sa isang ina na pagpasapasahan ng kanyang mga anak. Alam niyo po, kung ang pagtulong mo sa iyong ina, bunga ng pagmamahal, kahit ano mangyari, hindi mo kapapagurang tulungan ng nanay mo. Totoo ba yan? Kapag ang pagtulong mo sa iyong ina ay bunga ng pagmamahal, hindi mo kapapanawa ang tulungan ang iyong nanay. At kung ang pagtulong mo sa iyong ina ay bunga ng pagmamahal, kahit ano mangyari, hindi mo siya ipapasa sa iba. Sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, pinakamalungkot iparamdam sa iyong ina, yung parang wala siyang nagawa para sa iyo dahil sa pagdaramot mo sa kanya. Pinakamalungkot iparamdam sa iyong ina, yung parang siya na yung pinakakawawang tao sa mundo dahil sa mga pagdaramot mo sa kanya. At tandaan niyo po, pinakamalungkot iparamdam sa iyong ina, yung sana kunin na siya agad ng Panginoon dahil sa pagdaramot mo sa kanya. Sa lahat po ng mga anak, kung tutulungan mo lang din naman ang nanay mo, tulungan mo na ngayon. Dahil isang araw, wala nang nanay na mangungulit sa iyo na tulungan mo naman siya. Sa lahat po ng mga anak, kung aarugain mo lang din naman ang iyong nanay, arugain mo na ngayon. Dahil isang araw, wala nang nanay na mangungulit sa iyo na alagaan mo naman siya. At sa lahat po ng mga anak, kung bibigyan mo lang din naman ng panahon ang nanay mo, ngayon mo nabigyan ng panahon. Dahil isang araw, wala nang nanay na pwede kang dalawin dahil umuwi na sa Panginoon. Again, kung meron mang pinakamalaking himala ng pagpapala ang Diyos sa isang ina o sa isang anak, walang iba kung hindi ang kanyang ina. Pinakamalaking himala ng buhay mo ang iyong ina na binigay ng Diyos sa iyo.
Pwede po ba tayong tumayo lahat? Gusto ko lang pong ipag-pray lahat ng mga nanay na nakaranas pagdamutan ng kanilang anak, na maghilom lahat ng sugat na meron sila. At sa lahat po ng mga nanay na naranasan ito, dito sa physical service, sa mga nasa online service natin, habang inaawit natin yung awit na ito, isuko na lang natin sa Panginoon lahat ng mga naging kasakitan natin dahil sa pagdaramot na naranasan mo sa iyong anak.